Kung ganoon po, maaari na kayong umalis. Ang Pilipinas ay sapat ng malakas na bansa. Ngayon, nagigiba na ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang imperyo ng Tatsuya Electronics na 5 taon nang nakamit ang average na 7.5% na paglago, taon-taon mula nang pumasok ito at responsable para sa 33 na ng mga iniluluwas ng bansa, ay literal na naging puso ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit ang Pilipinas, na nalasing sa tagumpay, ay mismong nagbaling ng ngipin sa sarili nitong puso. Ang pambobomba ng buwis na aabot sa 250 bilyong piso, isang paglabag sa pangako ng 10 taon na nakalipas, ay ang pinakamalaking pagkakamali at hindi pa iyan ang pinakamasama. Ang pagputol ng kuryente sa industrial park nang walang abiso sa gitna ng matinding init na 40 degrees Celsius. Sa sandaling iyon, nang itapon ang daan-daang bilyong pisong halaga ng mga advanced component, nagpakita pa rin ng pagmamataas ang Pilipinas. Para sa Hapon, wala sigurong katulad namin na kasosyo. Ngunit nang tahimik na sinimula ng Tatsuya Electronics ang paglilipat ng linya ng produksyon nito patungong India, walang awang nagbagsakan mula sa loob ang alamat ng paglago ng Pilipinas. Bakit sinipa ng bansang nangangarap na maging next China ang sarili nitong pangarap? At paano humantong ang mapagmataas na desisyong iyon sa sunod-sunod na pagguho? Magsisimula na ngayon ang malupit na kuwento ng pagbagsak. Mag-subscribe sa channel. Ang tumpok ng mga dokumento ay inihagis sa ibabaw ng conference table. Namula ang mukha ng Chief Financial Officer ng Tatsuya Electronics, Philippine Operations. Malinaw na nakasulat ang numerong 250 bilyong piso. Ang aking sagot ay napagdesisyonan na. Ang kahilingan para sa pagpapalawig ng pagbawas sa corporate tax ay tinanggihan. Marco Alcaraz, ang punong opisyal ng protokol ng ekonomiya, Chief Economic Protocol Officer, na direktang nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Isa rin akong strategist na nagtapos sa Harvard Business School at nakamit ang 7.5% na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na 5 taon. Hindi aksidente ang pag-akyat ko sa pwestong ito dahil tama kong binasa ang kinabukasan ng ekonomiya ng Pilipinas. At sa kinabukasang iyon, ang Tatsuya Electronics ay isa lamang pagpipilian at hindi isang mahalagang elemento. Maingat na nagtanong ang kinatawan ng Tatsuya Electronics mula sa kabilang dulo ng mesa ng pulong. Nagtanong sila kung may paraan upang mabayaran ang nadagdag na pasanin sa buwis dahil sa pagpapakilala ng Global Minimum Tax, at binanggit nila ang 5% na corporate tax rate na ipinangako noong una silang inanyayahan na mamuhunan. Kinuha nila ang kontrata. Sinubukang ipaalala sa gobyerno ng Pilipinas ang kanilang pangako. Ngayon, isa na kaming bansa na lubos na naiiba sa noon. Hindi ito kasinungalingan. Kung titingnan mo ang Maynila, makikita mo ang ebidensya sa lahat ng dako. Ang mga kalsada na puno ng lumang motorsiklo 10 taon na ang nakalipas ay nilalakbay na ngayon ng mga imported na sasakyan. Ang mga glass at steel skyscraper ay umaabot sa langit. At ang mga tindahan ng luxury brand ay nakakalat sa buong lungsod. Ang International Monetary Fund at World Bank ay parehong itinuturo ang Pilipinas bilang ang pinakamalakas na manlalaro sa post-China era. 7.5% na paglago, 270 milyong batang populasyon, at katatagan sa politika. Ilang bansa sa mundo ang may ganitong mga kondisyon? Lumipas ang hangin sa silid ng pulong. Nagkatinginan ang mga tao sa panig ng Tatsuya Electronics at halata ang kanilang pagkagulat, marahil ay umaasa sila. Isang tipikal na sitwasyon kung saan magkakaroon ng negosasyon at paghahanap ng gitnang daan. Ngunit hindi ako ganoong klaseng tao. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa Harvard ay matatalo ka sa negosasyon sa sandaling magpakita ka ng kahinaan. Tapos na ang panahon na desperadong humahanap ng dayuhang kapital ang Pilipinas. Ngayon, kami na ang nasa posisyon na pumili. Muling nagsalita ang CFO ng Tatsuya Electronics. Binanggit niya na ang Tatsuya Electronics ang responsable para sa halos 3% ng kabuuang export ng Pilipinas. Maingat niyang ipinahayag ang pag-aalala na ang lahat ng ito higit sa 100,000 trabaho, network ng daan-daang kasosyo, at trilyon-trilyong halaga ng pamumuhunan ay maaaring malagay sa panganib. Pagkarinig nito, napangiti ako. Sa totoo lang, nagtawa ako.
Iniisip pa rin nila ang framework ng 10 taon na ang nakalipas. Ang maling paniniwala na sinusuportahan nila ang ekonomiya ng Pilipinas. Sumagot ako. Ang katotohanan na ang Tatsuya Electronics ay nagkakahalaga ng 5% ng export ng Pilipinas ay hindi patunay na sinusuportahan ninyo kami, kundi patunay kung gaano kaganda ang kapaligiran na ibinibigay ng Pilipinas para sa Tatsuya. Huwag nating kalimutan ang katotohanan na nakinabang ang Tatsuya sa murang lakas paggawa, matatag na kapaligiran sa politika, tax break, supply ng kuryente, at logistikong infrastruktura, at kumita ng astronomical na tubo. Ipinahayag ko, kung wala ang Pilipinas, saan makakagawa ang Tatsuya Electronics ng mga smartphone ng kasing epektibo? Ang paggamit ng istatistika ay aking espesyalidad. Mayroong mga maaaring tingnan ang numerong 72% ng foreign direct investment, FDI, sa export bilang isang babala na nagpapahiwatig ng mataas na dependency. Ngunit iba ang interpretasyon ko. Hindi ba ito patunay kung gaano kami nagtagumpay sa pag-akit ng pandaigdigang kapital? Pinili ng pinakamahusay na kumpanya sa mundo ang Pilipinas at pinatunayan ng kanilang pagpili ang katotohanan na ito ay tama sa loob ng maraming taon. Ang problema ay nagsimula silang ituring na karapatan ang maraming bagay. Muling binuksan ng legal counsel ng Tatsuya ang kontrata. Ito ang dokumento na pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas noong inanyayahan silang mamuhunan. Ang pangako ng pagpapanatili ng 11% corporate tax sa loob ng 15 taon, pagbawas sa bayad sa lupa, at iba't ibang tulong pang-administrasyon ay nakasulat sa papel. Idiniin niya na ito ay isang legal na may bisang kontrata. Nagbanta rin siya ng posibilidad na umakyat ito sa international investment disputes. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naging mas determinado ako. Dahil ang dating ay parang pananakot. Sumagot ako, ang global minimum tax ay isang pagbabago sa pandaigdigang panuntunan. Hindi lamang ito desisyon ng Pilipinas, kundi isang bagong kaayusan kung saan nakikilahok ang lahat ng bansang miyembro ng OECD. Kailangan din naming sumunod sa panuntunan, kaya sana ay maunawaan ninyo. Siyempre, kasinungalingan iyon. Ang ibang bansa ay naghahanap ng mga paraan upang protektahan ang kanilang mga kumpanya sa ilalim ng parehong internasyonal na panuntunan. Mayroong maraming paraan, tulad ng cash subsidy, pamumuhunan sa infrastruktura, at hindi direktang suporta. Bakit kailangang magbayad ang Pilipinas para sa buwis ng isang dayuhang kumpanya? Sa huli, nagtanong ang kinatawa ng Tatsuya Electronics. Kung gayon, gusto ba ng gobyerno ng Pilipinas ang pamumuhunan ng Tatsuya Electronics o hindi? Isang diretsong tanong. Nakatuon sa akin ang tingin ng lahat ng nasa silid ng pulong. Sandali akong nanahimik upang maging dramatiko. Pagkatapos, dahan-dahan akong nagsalita. Naabot na ng Pilipinas ang antas na hindi na nangangailangan ng tulong ninyo. Mayroon tayong sariling mga brand tulad ng San Miguel Corporation at SM Investments, at mayroon tayong mga kumpanya tulad ng Tesla at Apple na gustong mamuhunan, at lumalago tayo bilang ang pinakamalaking merkado sa Timog Silangang Asya. Sa sandaling sinabi ko ang mga salitang iyon, nakita ko ang kinabukasan ng Pilipinas sa aking isip. Ang Pilipinas na malakas, na nagpapalago ng sarili nitong industriya gamit ang sarili nitong lakas, hindi umaasa sa mga dayuhang kumpanya, isang hub para sa industriya ng sasakyan, semiconductor, at artificial intelligence. Ang mga dayuhang kumpanya tulad ng Tatsuya Electronics ay kagamitan lamang. Mga stepping stone na kailangan habang natututo tayo ng teknolohiya at nagkakaroon ng karanasan. Ngayon na nakatawid na tayo sa tulay na iyon, wala nang dahilan upang lumingon pa. Tumayo ang mga tao ng Tatsuya Electronics. Umalis sila sa silid ng pulong, nag-iwan lamang ng salitang re-evaluation. Ang emosyon ng kawalang pag-asa at galit ay nararamdaman sa kanilang likuran. Hindi ko ito pinansin. Sa sandaling ipinakita mo ang emosyon sa negosasyon, talo ka, nanalo ako, at nanalo ang Pilipinas. Nagpadala kami ng malinaw na mensahe na hindi na maaaring tratuhin ng basta-basta ng dayuhang kapital ang Pilipinas. Nag-iisa akong naiwan sa silid ng pulong. Mula sa bintana, tanaw ko ang skyline ng Maynila. Ang mga construction crane ay nakatayo sa lahat ng dako at ang mga bagong skyscraper ay patuloy na itinatayo.
Ang ekonomiya ng Pilipinas ay buhay. Hindi ito sapat na mahina upang gumuho dahil lamang sa pagkawala ng Tatsuya Electronics. Sigurado ako rito, pinatunayan ito ng mga numero, kinilala ng mga internasyonal na institusyon, at higit sa lahat, ang aking diskarte ay gumana ng perpekto sa nakalipas na 5 taon. Ang tumpok ng iba pang mga ulat ay nasa aking mesa. Status ng pag-akit ng dayuhang pamumuhunan, export performance, forecast ng paglago ng gross domestic product, lahat ng indicator ay positibo. Ang Pilipinas ay nasa rurok ng tagumpay. Kung mayroong isang bagay na nakakagambala, ito ay ang katotohanan na ang mga dayuhang kumpanya ay itinuturing pa rin ang mga nakaraang pribilehiyo bilang isang karapatan. Hindi nila matanggap na nagbago na ang Pilipinas. Ang katotohanan na hindi na tayo ang nasa mababang posisyon, kundi tayo na ang pumipili. Isang notification ang dumating sa aking smartphone. Schedule ng pulong sa Office of the President. Kailangan kong iulat ang resulta ng pulong sa Tatsuya Electronics ngayon. Maikli akong nag-summarize. Ang kahilingan para sa pagpapalawig ng pagbawas sa corporate tax ay tinanggihan. Walang intensyon na magkaroon ng karagdagang negosasyon. Nagpahayag ang kabilang panig ng intensyon na mag-re-evaluate. Sigurado ako na susuportahan ng Pangulo ang aking desisyon. Dahil pareho kami ng iniisip na upang maging malakas ang Pilipinas, kailangan naming mamuno, hindi magpaapekto sa dayuhang kapital. Habang naglalakad ako sa pasilyo, binalikan ko ang nakalipas na 5 taon. Nang umakyat ako sa posisyong ito, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nasa isang transisyon. Nawawala ang China ng atraksyon dahil sa pagtaas ng cost ng labor, at ang mga pandaigdigang kumpanya ay naghahanap ng alternatibo. Ang Pilipinas ay nasa perpektong lugar sa perpektong oras. Ang ginawa ko lang ay gamitin ang pagkakataong iyon sa maximum. Nag-anyaya ako ng mga dayuhang kumpanya, nagpalawak ng mga industrial park, at nagpalakas ng infrastruktura. Ang resulta ay ang kasalukuyang 7.5% na paglago. Ngunit ngayon, oras na para lumipat sa susunod na yugto. Dasaka mula sa yugto ng pag-asa sa mga dayuhang kumpanya patungo sa yugto ng pagbuo ng sarili nating industriya. Para dito, kailangan kong bawasan ang mga pribilehiyo na ibinibigay sa mga dayuhang kumpanya at mamuhunan ang mga yamang iyon sa mga kumpanya ng Pilipinas. Ang pagtanggi sa corporate tax break ay ang unang hakbang ng estratehiyang iyon. Ang lungsod na ito ay produkto ng aking estratehiya. Ang resulta ng pag-akit ng dayuhang kapital, pagpapalago ng ekonomiya, at pagpapataas ng katayuan ng bansa. Kumbinsido ako na tama ang ginawa ko ngayon. Ang Pilipinas ay malakas, ako ay tama, at ang aking desisyon ay para sa kinabukasan ng Pilipinas. Kinabukasan, pagbukas ko ng pinto ng conference room ng Office of the President, sumalubong sa akin ang matalim na boses ng Vice-Presidente. Hindi ba posible na talagang isinasaalang-alang ng Tatsuya Electronics ang pag-alis? Ang kalihim ng pananalapi ay tumango at nagpahayag ng pag-aalala. Isang babala na maaaring lumamig ang intensyon ng pamumuhunan ng mga pandaigdigang kumpanya. Ngumiti ako habang umuupo. Nakakulong pa rin sila sa pag-iisip ng 10 taon na ang nakalipas. Ito ay isang pagpupulong upang iulat ang resulta ng pulong kahapon sa Tatsuya Electronics. Tila kumalat na sa loob ng gobyerno ang balita na tinanggihan ang kahilingan para sa pagpapalawig ng corporate tax break. Nagpahayag ng pag-aalala ang mga dumalo tungkol sa aking desisyon. Ngunit kalmado ako. Sa halip, naisip ko na ito ay isang pagkakataon upang linawin ang aking estratehiya at makakuha ng suporta. Ang dahilan kung bakit hindi na kailangan ng Pilipinas na matakot sa mga dayuhang kumpanya. Nagtanong ang Vice-Presidente. Ano ang gagawin natin kung ilipat ng Tatsuya Electronics ang kanilang manufacturing base sa ibang bansa? Hindi ba posible na ilipat nila ang kanilang pabrika sa India o Vietnam? Binuksan ko ang aking laptop at ipinakita ang material na inihanda ko. Isang ulat sa paghahambing ng pandaigdigang manufacturing base na personal kong sinuri sa nakalipas na 3 buwan. Sigurado ako na sasabihin ng mga numero ang lahat. Una, ipinaliwanag ko ang tungkol sa India. Ang India ay isang malaking merkado na may 1.4 bilyong populasyon, ngunit ang infrastruktura ng pagmamanupaktura ay kalahati lamang ng antas ng Pilipinas. Ang supply ng kuryente ay hindi matatag,
Nagkakaroon ng brownout ng maraming beses sa isang araw at ang mga kalsada at pasilidad ng pantalan ay hindi pa rin nabuo. Higit sa lahat, ang komplikadong sistema ng buwis ng estado ay nagpapahirap sa mga kumpanya. Ang aking pagsusuri ay kahit na gumawa ang Tatsuya Electronics ng mga smartphone sa India, hindi sila makakapag-produce ng kasing epektibo sa Pilipinas. Paano naman ang Vietnam? Isang umuusbong na bansa na may 100 milyong populasyon, ngunit may katigasan na likas sa sistemang sosyalista. Mayroong maraming hindi nakikitang regulasyon para sa dayuhang pamumuhunan, laganap ang burokrasya, at madalas mangyari ang labor disputes. Higit sa lahat, palaging mayroong politikal na peligro, at ito ay isang istruktura kung saan mahirap para sa mga dayuhang kumpanya na malayang magnegosyo. Hindi ito kasing bukas at kasing flexible ng kapaligiran sa Pilipinas. Paano naman ang Mexico? May bentahe ito sa heograpiya na malapit sa merkado ng US, ngunit malala ang problema sa seguridad. Maraming lugar na may malakas na impluensya ng drug cartel, at mahirap pang garantiyahan ang kaligtasan ng mga executive ng kumpanya. Bukod pa rito, naging hindi mahulaan ang mga patakaran ng US na nagpapataas ng panganib sa pamumuhunan. Sa mga tuntunin ng katatagan, hindi ito maikukumpara sa Pilipinas. Nagpalit ako ng screen at ipinakita ang susunod na slide. Isang graph na nag-summarize sa kalakasan ng Pilipinas. Top-tier Political Stability Index, no. 1 sa pagtaas ng dayuhang pamumuhunan, no. 1 sa pagpapabuti ng produktibidad sa pagmamanupaktura, malinaw na sinabi ng mga numero. Ang Pilipinas ay isang hindi mapapalitang manufacturing base. Ang pag-alis ng Tatsuya Electronics sa Pilipinas ay isang imposible na pagpili mula sa pananaw ng negosyo. Sumagot ang kalihim ng pananalapi. Gayunpaman, paano kung talagang sinimulan ng Tatsuya Electronics na bawasan ang kanilang produksyon? Hindi ba magiging malaking dagok sa ekonomiya kung mawawala ang 3% ng kabuuang export? Umiling ako. Hindi mangyayari iyan. Kahit na mangyari pa man, kaya itong tiisin ng Pilipinas. Alam ba ninyo kung magkano ang inilagay ng Tatsuya Electronics sa Pilipinas? Halos trilyon-trilyong piso. Nagtayo sila ng napakalaking pabrika sa Laguna at Batangas, at mayroon silang R&D center sa Maynila na nagkakahalaga ng 220 milyong USD. Ang network ng mga kasosyo lamang ay umaabot sa daan-daang kumpanya, at ang direktang trabaho ay lumampas sa 100,000 katao. Posible ba na iwanan nila ang lahat ng ito at lumipat sa ibang bansa? Ipinaliwanag ko, isa-isa kong binabanggit ang mga numero. Ang pagtatayo lamang ng bagong pabrika ay aabuti ng hindi bababa sa 2 taon. 1 taon para sanayin ang mga tauhan. 1 pang taon para magtayo ng network ng mga kasosyo. Sa panahong iyon, aagawin ng mga kakumpetensya ang merkado. Magpapatahimik ba ang Apple, Oppo, o Samsung? Sa sandaling huminto ang Tatsuya Electronics sa produksyon, ang market share nila ay tiyak na babagsak. Sigurado ako na hindi sila magtatangkang gumawa ng ganoong klaseng panganib. Muling nagtanong ang vice-presidente. Kung gayon, anong estratehiya ang dapat nating gawin? Parang naghihintay lang ako. Ipinakita ko ang susunod na slide. Ang pamagat ay paglipat mula sa dayuhang kapital patungo sa sariling industriya. Ito mismo ang gusto kong ipaliwanag. Ito ay isang revolusyonaryong estratehiya para umakyat ang Pilipinas sa susunod na antas. Sabi ko, sobrang dami na ang benepisyo na ibinigay natin sa mga dayuhang kumpanya. Pagbawas sa corporate tax, libreng paggamit ng lupa, iba't ibang tulong pang-administrasyon. Habang kumikita sila, nahirapan ang gobyerno ng Pilipinas na makakuha ng buwis. Naniniwala ako na oras na para balansehin ito. Magbayad sila ng tamang buwis, at gagamitin natin ang pondo na iyon para palakihin ang mga kumpanya ng Pilipinas. Nagbigay ako ng mga konkretong hakbang. Ito ay idineklara na sa Tatsuya Electronics. Pangalawa, gagamitin natin ang karagdagang kita sa buwis upang suportahan ang sariling kumpanya ng Pilipinas. Mamumuhunan tayo sa mga kumpanya tulad ng San Miguel Corporation at SM Investments upang magkaroon sila ng pandaigdigang kompetisyon. Pangatlo, magtatatag tayo ng bagong kondisyon sa pamumuhunan na nagpapataw ng obligasyon
sa paglipat ng teknolohiya. Dahan-dahang nagbago ang atmosfera sa silid ng pulong. Ang mga dumalo, na una ay nag-aalala, ay nagsimulang tumango. Gumagana na ang aking lohika. Nagsimula silang makiramay sa punto na hindi maaaring umasa sa dayuhang kapital ang Pilipinas magpakailanman. At oras na para tayo mismo ang magsimula ng ating industriya. Idiniin ko pa. Kung nagbabanta sa atin ang Tatsuya Electronics, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong yumuko at magbigay muli ng benepisyo? Hindi. Dapat tayong maging mas matatag. Sa sandaling matakot ang Pilipinas sa dayuhang kumpanya, mananatili tayo sa isang subordinate na posisyon magpakailanman. Ngayon ang perpektong pagkakataon upang ipakita ang ating posisyon. Sa wakas, nagsalita ang Bisepresidente. Sige, suportahan ko ang iyong estratehiya. Gayunpaman, masusing subaybayan ang reaksyon ng iba pang dayuhang kumpanya bukod sa Tatsuya. Yumuko ako at nagpahayag ng aking pasasalamat. Nakuha ko ang direksyon na gusto ko. Ngayon, maaari na tayong kumilos ng formal. Natapos ang pulong at lumabas ako sa pasilyo. Hinabol ako ng kalihim ng pananalapi at maingat na nagtanong. Talaga bang sigurado ka? Sigurado ka ba na hindi aalis ang Tatsuya Electronics? Tiningnan ko siya at sinabi, hindi sila aalis. Hindi mapapalitan ang Pilipinas. Hindi ba pinatunayan iyan ng mga numero? Bumalik ako sa opisina at umupo sa aking mesa. Kailangan kong maghanda para sa susunod na yugto. Ang pagbuo ng mga konkretong hakbang para sa karagdagang koleksyon ng buwis. Dahil mayroon na tayong batayan ng Global Minimum Tax, kailangan na lang nating ipatupad ito. Plano kong makipag-ugnayan sa kagawaran ng pananalapi at lumikha ng isang panukala para sa pagsasaayos ng tax rate ng mga dayuhang kumpanya. Tumawag ako sa telepono at tinawag ang opisyal ng kagawaran ng pananalapi. Inutusan ko siya na magsagawa ng simulation sa pagtaas ng corporate tax ng mga dayuhang kumpanya. Hindi lamang Tatsuya, kundi pati na rin ang lahat ng pangunahing kumpanya tulad ng Intel, Panasonic at Microsoft. Kailangan ko ng isang konkretong plano kung magkano ang karagdagang kita sa buwis ang makukuha at kung ano ang magagawa sa pondo na iyon. Isang email ang lumabas sa screen ng computer. Isang kahilingan para sa interview mula sa isang reporter ng internasyonal na media. Gusto nilang malaman ang tungkol sa pagbabago sa patakaran ng dayuhang pamumuhunan ng Pilipinas. Nagpadala ako ng sagot na pumapayag. Sa pagkakataong ito kailangan kong magpadala ng malinaw na mensahe sa internasyonal na komunidad, nagbago na ang Pilipinas. Kami na ang gagawa ng mga panuntunan mula ngayon. Kinuha ko ang lumang material sa pag-akit ng pamumuhunan mula sa drawer. Nakasulat dito kung gaano karaming konsesyon ang ibinigay namin noong inanyayahan namin ang Tatsuya Electronics 10 taon na ang nakalipas. 5% corporate tax, libreng paggamit ng lupa sa loob ng 50 taon, pamumuhunan ng gobyerno sa pagpapabuti ng infrastruktura. Ngunit iba na ngayon, kami na ang nasa mataas na posisyon. Habang binubuklat ko ang material, nakita ko ang isang kawili-wiling sipi. Ang pagsusuri sa epekto ng pamumuhunan na ipinakita ng Tatsuya Electronics noon. 100,000 trabaho, daan-daang bilyong dolyar na export taon-taon, pagbuo ng ecosystem ng mga kasosyo. Lahat ay nagkatotoo. Ngunit hindi ba iyan lahat dahil sa Pilipinas? Posible iyan dahil nagbigay kami ng matatag na kapaligiran sa politika, nagbigay ng batang lakas paggawa, at nagpabuti ng infrastruktura. Tumunog ang telepono. Ang sagot mula sa Chamber of Commerce. Balita na nag-aalala ang mga dayuhang kumpanya. Pag-aalala na ang alitan sa Tatsuya Electronics ay maaaring makaapekto sa ibang mga kumpanya. Kalmado akong nagpaliwanag. Huwag mag-alala. Sa halip, ito ay magiging isang pagkakataon para sa mga kumpanya ng Pilipinas. Idiniin ko na gagamitin namin ang buwis na ibinayad ng mga dayuhang kumpanya upang palakihin ang sarili nating mga kumpanya. Ang boses ng kinatawan ay tila nag-aalala pa rin. Ngunit puno ako ng kumpiyansa. Naniniwala ako na hindi maaaring magkamali ang aking estratehiya. Ang Pilipinas ay patuloy na lumalago sa nakalipas na 10 taon. At patuloy itong lalago. Ang mga dayuhang kumpanya ay nakikinabang lamang sa paglago na iyon. Kami ang may-ari. At kami ang gumagawa ng mga panuntunan.
Inayos ko ang mga dokumento sa aking mesa at naisip ko. Sa politika, pabor din sa akin ang desisyong ito. Kailangan kong magpakita ng matatag na paninindigan. Ang imahe ng Chief Economic Protocol Officer na hindi nagpapadala sa dayuhang kapital at matapang na lumalaban ay magpapalakas sa aking posisyon. Ito ay magiging isang hakbang patungo sa mas mataas na posisyon sa susunod na pagtatalaga. Mula sa bintana, nakita ko ang Maynila. Ang mga ilaw ay nagsisimula ng bumukas habang lumulubog ang araw. Ang mga logo ng kumpanya ay nagniningning sa mga skyscraper. Tatsuya, Panasonic, Intel, lahat ng mga kumpanya na pumili ng Pilipinas. Bakit sila dumating dito? Dahil nag-aalok ang Pilipinas ng pinakamahusay na kondisyon. At ang mga kondisyong iyon ay may bisa pa rin ngayon. Ang aking kalihim ay dumating upang magpaalam. Kinumpirma niya ang schedule ko bukas. Pulong sa kagawaran ng pananalapi, interview sa internasyonal na media, pulong ng kagawaran ng industriya. Isang siksik na schedule, ngunit kontento ako. Ang aking estratehiya ay nasa yugto na ng pagpapatupad. Ito ang unang hakbang upang gawing tunay na kapangyarihan ng ekonomiya ang Pilipinas. Bago ko patayin ang computer, sinuri ko ang balita, forecast ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, talaan ng pag-akit ng dayuhang pamumuhunan, performance ng mga pangunahing kumpanya. Hindi aalis ang Tatsuya Electronics. Dahil hindi mapapalitan ang Pilipinas. Sigurado ako rito. At umalis ako sa opisina. Ilang linggo ang lumipas, at pagdating ng kalagitnaan ng Hunyo, naging impyerno ang Maynila. Ang temperatura ay lumampas sa 40 graus Celsius, ang aspalto ay tila matutunaw sa init, at ang mga taong naglalakad sa lungsod ay naghahanap ng lilim. Isang panahon na hindi matitiis ng walang air conditioner. Ngunit ang problema ay nagsimula ng sabay-sabay na ginamit ang mga air conditioner sa buong Pilipinas. Ang power grid ay nagsimulang sumigaw. Isang emergency na ulat ang dumating mula sa National Power Corporation, NPC. Ang demand ng kuryente ay lumampas sa kapasidad ng supply. Sabay-sabay na nagkakaroon ng kakulangan sa kuryente sa mga pangunahing lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Davao. Ang babala ay ang reserbang kuryente ay naubos na at maaaring magkaroon ng malawakang blackout kung magpapatuloy ito. Binasa ko ang ulat at kumunot ang noo ko. Heto na naman, naisip ko. Ito ay isang problema na nangyayari bawat tag-init. Ang kapasidad ng pagbuo ng kuryente ay nanatiling flat, ngunit ang demand ay patuloy na tumataas. Ang usapin ng pagtatayo ng bagong power plant ay matagal nang pinag-uusapan, ngunit hindi ito umuusad. May problema sa budget, mahigpit ang mga regulasyon sa kapaligiran, at higit sa lahat, ayaw ng mga burokrata na pumirma sa clearance. Pagkatapos ng anti-corruption campaign, walang sinuman ang gustong managot. Bilang resulta, tumigil ang pamumuhunan sa infrastruktura at ang power grid ay naiwan na luma. Isang emergency na pulong ang isinagawa. Nagtipon ang Pangulo ng NPC, kalihim ng industriya, at mga executive na namamahala sa ekonomiya. Kasama ako. Ang real-time na sitwasyon ng supply at demand ng kuryente sa buong Pilipinas ay ipinapakita sa screen. Ang mga rehiyon na naka-red ay patuloy na dumadami. Isang kritikal na sitwasyon. Sabi ng Pangulo ng NPC, kailangan nating magpatupad ng rotating brownout planadong pagpatay-sindi ng kuryente. Ang salitang rotating brownout ay nangangahulugan na patayin ang kuryente ng isang tao. Ang problema ay kung sino ang uunahin. Kung patayin ang kuryente sa residential area, magagalit ang publiko. Ang paghiling sa mga tao na mamuhay nang walang air conditioner sa gitna ng tag-init ay parang torture. Ngunit kung patayin ang kuryente sa mga pabrika, tiyak na hindi magpapatahimik ang mga kumpanya. Maingat na nagmungkahi ang kalihim ng industriya. Dapat nating iwasan ang mga industrial park. Lalo na ang mga lugar tulad ng Laguna Technopark at First Philippine Industrial Park, PI, kung saan matatagpuan ang mga pabrika ng malalaking kumpanya, kabilang ang Tatsuya Electronics. Kung maputol ang kuryente dito, magiging malaking dagok ito sa ekonomiya. Sa halip, iminumungkahi ko na paikutin ang brownout sa mga residential at commercial area. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, umiling ako.
Pagkatapos, tumutol ako. Sa panahong naghihirap ang ating mga mamamayan sa init, ipagtatanggol ba natin muna ang mga pabrika ng dayuhang kumpanya? Iyan ba ang dapat gawin ng gobyerno? Ang mga mamamayan ang uunahin, hindi ang Tatsuya Electronics. Itinaas ko ang aking boses. Lumipas ang hangin sa silid ng pulong. Alam ng lahat ang politikal na implikasyon ng aking mga salita. Ang pagpili sa dayuhang kumpanya dito ay magdudulot ng galit ng publiko. Ipinaliwanag ng Pangulo ng NPC ang teknikal na problema. Ang kuryente na ginagamit sa industriya ay matagal bago muling gumana kapag pinatay. Lalo na ang mga pinong proseso tulad ng semiconductor at display ay napakahina sa biglaang pagkawala ng kuryente. Ang lahat ng produkto na ginagawa ay maaaring itapon. Ang pagkalugi ay aabot sa daan-daang bilyong piso. Kaya ano ngayon? Tanong ko. Sabi ko, kung magkaroon man ng pagkalugi ang Tatsuya Electronics, ano ngayon? Alin ang mas mahalaga? Ang ating mga mamamayan na nagkakasakit sa init o ang dayuhang kumpanya na magkakaroon ng daan-daang bilyong piso na pagkalugi? Ang mga mamamayan ang no. 1. At ang mga kumpanya ay no. 2. Naglagay ako ng linya. Number 17 asked, sinubukan muling tumutol ng kalihim ng industriya, ngunit sa pangmatagalan, masisira ang tiwala sa pamumuhunan ng mga kumpanya. Kung malaman na putulin ang kuryente ng walang abiso, maaaring ituring ang Pilipinas bilang isang hindi matatag na manufacturing base. Ngumiti ako ng may pagdududa. Hindi ko gusto ang ugali na laging natatakot sa dayuhang kumpanya. Matatag kong sinabi. Ang desisyon ay naibaba na. Pansamantalang putulin ang supply ng kuryente sa mga pasilidad na gumagamit ng malaking kuryente, kabilang ang mga pangunahing industrial park. Muli kong idiniin na ang pamumuhay ng mamamayan ang pinakamataas na prioridad. Ang mga dumalo sa pulong ay tumahimik at yumuko. Wala silang dahilan para tumutol sa aking desisyon. Hindi nila masabi na ang mga kumpanya ang mas mahalaga kaysa sa mamamayan. Natapos ang pulong at agad akong nagbigay ng utos. Putulin ang supply ng kuryente sa Laguna Technopark at FPIP ng paunti-unti. Kasama rito ang lahat ng pangunahing pabrika tulad ng Tatsuya Electronics, Intel, at Panasonic. Lalo na tungkol sa Tatsuya Electronics, nag-atubili ako. Dahil nag-aaway na kami, ipapakita ako sa kanila sa pagkakataong ito. Ang mensahe na inuuna ng gobyerno ng Pilipinas ang mga mamamayan. 2:00 ng hapon, nagsimula ang pagputol ng kuryente. Ang pabrika ng Tatsuya Electronics sa Laguna ay unang inabisuhan. Natitigil ang supply ng kuryente pagkatapos ng 30 minuto. Nabalitaan ko na nagkaroon ng malaking kaguluhan sa site. Nagmamadali silang ihinto ang linya ng produksyon, protektahan ang mga produkto na ginagawa, at ilikas ang mga empleyado. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ito ay isang paghihirap na inaasahan ko. Sunod-sunod na tumunog ang telepono. Direktang tumawag ang Pangulo ng Tatsuya Electronics, Philippine Operations. Nagprotesta siya ng galit na boses. Ano ang ginagawa ninyo? Sumigaw siya na magkakaroon ng daan-daang bilyong piso na pagkalugi kung putulin ang kuryente ng walang minimum na abiso. Kalmado akong sumagot. Ito ay isang pambansang emerhensiya. Ang kaligtasan ng mga mamamayan ang uunahin. Sana ay maunawaan ninyo. Sumigaw ang Pangulo ng Tatsuya na hindi niya ito maintindihan. Hindi ba dapat na inabisuhan ninyo kami kahit 24 na oras bago? Nakasaad iyan sa kontrata. Sinabi ko, ang buhay ng mamamayan ay mas mahalaga kaysa sa kontrata at ibinaba ko ang telepono. Wala na akong gustong marinig pa. Ang pagputol ng kuryente ay inabisuhan din sa ibang mga kumpanya. Panasonic, Intel, Microsoft. Lahat ng kumpanya ay nagprotesta, ngunit walang silbi. Ito ay isang desisyon na naibaba na, at wala akong intensyon na bawiin ito. Sa halip, gusto kong ipakita sa kanila sa pagkakataong ito, na ang Pilipinas ay hindi isang subcontracting factory ng dayuhang kumpanya, kundi isang soberanong bansa. Kami ang nagtatakda ng mga panuntunan, at kami ang nagtatakda ng mga prioridad. Pagdating ng gabi, dumating ang ulat na medyo nagpapatatag na ang sitwasyon ng kuryente.
Dahil sa pagbaba ng pagkonsumo ng kuryente ng industrial park, naging normal na ang paggamit ng air conditioner sa residential area. Ngumiti ako ng may kasiyahan. Patunay na tama ang aking desisyon. Ang mga mamamayan ay nakakakain ng hapunan sa malamig na silid, at ang mga kumpanya ay nagtiis lamang ng kaunting abala. Binuksan ko ang balita. Ang ulat tungkol sa krisis sa kuryente ngayon ay ipinapakita sa main screen. Ang mga opinyon na nagpapakita na ang gobyerno ay gumawa ng desisyon na unahin ang mga mamamayan ay nanaig. Hindi masama ang opinyon ng publiko. Mayroon ding mga pag-aalala na ang mga hakbang laban sa mga dayuhang kumpanya ay masyadong matindi, ngunit ang karamihan ay suportado ang desisyon. Nasiyahan ako, ngunit ang mga mensahe sa aking smartphone ay patuloy na dumarating. Kagawaran ng industriya, Chamber of Commerce, Board of Investments lahat ay nagpahayag ng pag-aalala. Nagbabala sila na malala ang pagtutol ng mga kumpanya at maaaring magkaroon ng masamang epekto sa kapaligiran ng pamumuhunan sa pangmatagalan. Umiling ako habang binabasa ang mga mensahe. Ang mga tao na laging natatakot sa dayuhang kapital. Nag-aalala ako sa reaksyon ng Tatsuya Electronics Headquarters, ngunit wala pang balita. Marahil ay pinag-uusapan nila ang mga hakbang sa loob, ngunit hindi ako nag-aalala. Ano man ang gawin nila, hindi nila mababago ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ay isang hakbang na ginawa sa pambansang emerhensiya at ang kaligtasan ng mga mamamayan ang pinakamataas na prioridad. Tiningnan ko ang labas ng bintana at ang mga ilaw ay nakabukas sa Maynila. Patunay na gumagana ang mga air conditioner, marahil ay malamig ang hangin sa bawat bahay. Ang mga mamamayan ay nagkakaroon ng komportableng gabi. Muli akong nakumbinsi na tama ang aking desisyon, dahil ang gobyerno ay umiiral para sa mamamayan. Ngunit ang industrial park ay nalubog sa dilim. Ang pabrika ay huminto, ang linya ng produksyon ay tumigil, at daan-daang bilyong piso na halaga ng inventaryo ay nasa panganib na itapon. Ngunit ano ngayon? Sapat na ang kinita nila. Gaano ba kalaki ang isang araw o dalawang pagkalugi? Kung magnenegosyo ka sa Pilipinas, kailangan mong sumunod sa mga panuntunan ng Pilipinas. Habang umaalis ako sa opisina, naisip ko, anong kahulugan ang ibibigay ng desisyon ngayon sa Tatsuya Electronics? Marahil ay nagulat sila, dahil naniniwala sila na sila ang puso ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit iba ang katotohanan. Kayang putulin ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang kuryente anumang oras kung kinakailangan. Dahil ang mga mamamayan ang uunahin. Inaasahan ko na malinaw na naihatid ang mensaheng iyon. Habang bumababa ako sa elevator, nakumbinsi ako, tama ang aking desisyon. Sa panandalian, maaaring magalit ang mga kumpanya, ngunit sa pangmatagalan, ito ay magiging isang pagkakataon upang itaas ang katayuan ng Pilipinas. Ipinakita namin na hindi na kami magpapaapekto sa dayuhang kapital. Ang Pilipinas ay malakas, ako ay tama, at ang desisyon ngayon ay itatala sa kasaysayan. Pumunta ako sa parking lot. Lumipas ang isang linggo. Pagkatapos ng insidente ng pagputol ng kuryente, nakakagulat na walang reaksyon mula sa Tatsuya Electronics. Walang protesta, walang kahilingan para sa negosasyon, at walang paghahabol ng bayad pinsala. Ininterpret ko ang katahimikan bilang tagumpay, na tinanggap nila ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas, at napagtanto nila na walang silbi ang lumaban pa. Iyon ang akala ko, ngunit nagkamali ako. Lunes ng umaga, nagmamadaling pumasok ang aking kalihim. Inabot niya sa akin ang tablet at sinabing, "Tingnan ninyo ito." Ang screen ay nagpapakita ng breaking news mula sa Reuters, Tatsuya Electronics. Opisyal na inanunsyo ang paglilipat ng 30% ng produksyon sa Pilipinas patungong India. Noong una, akala ko ay fake news. Imposible iyan. Ngunit nang i-click ko ang link ng opisyal na press release ng Tatsuya Electronics Headquarters, nakumpirma na ito ay totoo. Nang binabasa ko ang artikulo, nagsimulang manginig ang aking kamay. Inanunsyo ng Tatsuya Electronics ang plano na ilipat ang bahagi ng linya ng produksyon ng smartphone mula sa pabrika sa Hilagang Pilipinas patungong Noida, India, halos 3 milyong unit taon-taon. Hindi malinaw na sinabi ang dahilan.
Nakasulat lamang na ito ay bahagi ng estratehiya ng pag-diversify ng pandaigdigang supply chain, ngunit ang timing ang nagsabi ng lahat. Isang linggo pagkatapos ng pagputol ng kuryente, hindi ito aksidente. Nagulo ang isip ko. Kinompute ko kung ano ang ibig sabihin ng numerong 30%. Ang Tatsuya Electronics ay nagkakahalaga ng 30% ng kabuuang export ng Pilipinas. Ang pagkawala ng 30% niyan ay nangangahulugan na 8% ng export ng Pilipinas ang mawawala. Sa mga tuntunin ng gross domestic product, ito ay aabot sa trilyon-trilyong piso. Kahit ang direktang trabaho lamang, 30,000 katao ang maaapektuhan. At higit sa 100,000 katao ang tatamaan. Kasama ang mga kasosyo. Tumawag ako at tinawag ang kalihim ng pananalapi. Nakita na rin niya ang balita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nagtanong siya, ano ang dapat nating gawin dito? Wala akong masabi. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang sitwasyong ito. Hindi ko inakala na gagawa ang Tatsuya Electronics ng ganoong klaseng malaki at mabilis na hakbang. Inakala ko na susubukan silang makipagnegosasyon o makipagdialogo, ngunit tahimik lang silang nag-impake. Nagmamadaling dumating ang kalihim ng industriya. Namumutla ang kanyang mukha. Sinabi niya na nakipag-ugnayan siya sa Tatsuya Electronics, Philippine Operations, ngunit inuulit lamang nila ang opisyal na pahayag. Desisyon ito ng headquarters at walang magagawa ang Philippine Operations. Iyon lang ang sagot. Nagtanong ang kalihim, ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan kong sumagot ng kalmado. Hindi ko maaaring ipakita ang aking takot. Ito ay pansamantalang reaksyon lamang. Hindi pa rin kayang umalis ng Tatsuya Electronics sa Pilipinas. Ang 30% ay nasa loob ng saklaw ng estratehikong pagsasaayos. Ngunit ang aking boses ay nanginginig. Alam din ito ng kalihim. At umalis siya sa silid habang nakayuko. Nag-iisa akong naiwan at muling binasa ang artikulo. Habang binabasa ko, mas lalo akong nag-aalala. Pagdating ng hapon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Isang breaking news ang dumating mula sa Bloomberg. Ibaba ng Moody's ang outlook ng credit rating ng Pilipinas. Mula sa stable patungong negative. Binuksan ko ang ulat. Ang pangunahing bahagi ay tumalon sa aking mata. Hindi mahulaan na desisyon sa patakaran ng gobyerno ng Pilipinas. Pagkasira ng kapaligiran ng dayuhang pamumuhunan. Posibilidad ng pag-alis ng mga pangunahing kumpanya. Lahat ay mga salita na tumutukoy sa akin. Ilang minuto ang lumipas, naglabas din ng katulad na pahayag ang Fitch. Sinundan ito ng Standard, Poor's, S.P. Tila pinag-usapan, ang tatlong pangunahing credit rating agency sa mundo ay nagbigay ng babala sa Pilipinas ng sabay-sabay. Umupo ako sa upuan. Hindi lang ito pagsasaayos ng rating. Ito ay isang signal na ipinadala sa internasyonal na financial market. Mapanganib ang Pilipinas. Re-evaluate ang pamumuhunan. Ang telepono ay tumunog na parang baliw. Department of Foreign Affairs, Department of Budget and Management, Bangko Sentral ng Pilipinas, lahat ay humihingi ng mga hakbang. Nag-aalala sila tungkol sa epekto ng pagbaba ng credit rating sa ekonomiya. Sunod-sunod na dumating ang pagsusuri na tataas ang interes sa internasyonal na utang, bababa ang dayuhang kapital, at magiging hindi matatag ang exchange rate. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang tugunan ang bawat isa. Isang tawag ang dumating mula sa Office of the President. Inutusan akong pumunta kaagad. Kinuha ko ang mga dokumento at nagmamadaling sumakay sa elevator. Habang umaakyat, naisip ko ang mga palusot. Paano ko ito ipapaliwanag? Dapat ko bang aminin na nagkamali ang aking estratehiya o ipilit na ito ay pansamantalang kaguluhan lamang? Sa conference room ng Office of the President, nagtipon na ang mga pangunahing miyembro ng gabinete. Ang atmosfera ay matindi. Tiningnan ako ng Pangulo at nagtanong, ito ba ang hindi mapapalitang Pilipinas na sinasabi mo? Tahimik na naghahanda ang Tatsuya Electronics na umalis at nagpapadala ng babala ang mga credit rating agency. Paano mo ito ipapaliwanag? Nawalan ako ng salita. Binuksan ng Vice Presidente ang kanyang materyal.
Mayroon ng impormasyon na re-evaluate ng mga pangunahing dayuhang kumpanya ang kanilang mga plano sa pamumuhunan sa Pilipinas. Ipinagpaliban ng Intel ang pagpapalawak ng pabrika. Ipinagpaliban ng Panasonic ang pamumuhunan sa bagong linya at naghihintay ang Microsoft. Nagbagsakan ito na parang domino. Nang kumilos ang Tatsuya Electronics, sinimulan ding bawiin ng ibang mga kumpanya ang kanilang mga paa. Inanunsyo ng kalihim ng pananalapi ang forecast ng kalamidad sa ekonomiya. Ang paglago ngayong taon ay maaaring bumaba mula 7.5% patungong mas mababa sa 5%. Isang sitwasyon kung saan bababa ang export, lalamig ang pamumuhunan, at tatamaan ang trabaho. Ang mga numero ay parang suntok sa aking ulo. Ang paglago na ipinagmamalaki ko ay gumuho. Nagtanong ang Pangulo, ano ang solusyon? Binuksan ko ang aking bibig, ngunit walang salita ang lumabas. Dapat ba akong humingi ng tawad sa Tatsuya Electronics? Dapat ba akong magbigay muli ng corporate tax break? Dapat ba akong magbayad para sa pagputol ng kuryente? Ngunit hindi ko ito magagawa. Kung susuko ako dito, matatapos ang aking karera sa politika. At higit sa lahat, hindi ito papayagan ng aking pagmamataas. Sumagot ako, ito ay pansamantalang yugto lamang ng pagsasaayos. Ang mga pangunahing kondisyon ng Pilipinas ay malakas pa rin, at ang batang populasyon at katatagan sa politika ay hindi nagbabago. Sa pangmatagalan, babalik din ang mga dayuhang kumpanya, ngunit nanginginig ang aking boses. Alam ko na nagsasabi ako ng mga salita na hindi ko rin pinaniniwalaan. Natapos ang pulong, at lumabas ako sa pasilyo. Ang aking estratehiya ay dapat na perpekto. Ang mga numero at lohika ay malinaw. Kaya bakit ito nangyari? Sigurado ako na hindi aalis ang Tatsuya Electronics, ngunit tahimik na silang nag-iimpake. Bumalik ako sa opisina at tumingin sa labas ng bintana. Ang Maynila ay abala pa rin. Ngunit iba ang tingin ko. Ang gusaling iyon. Ang pabrika na iyon. Ang trabaho na iyon lahat ay ginawa ng dayuhang kapital. Kung umalis sila, ano ang matitira? Gaano kalaki ang lakas ng Pilipinas? Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng tanong. Kinuha ko ang telepono. Sino ang dapat kong tawagan? O dapat ko bang panatilihin ang matatag na paninindigan? Gulong-gulo ako. Ang kumpiyansa na ipinakita ko sa nakalipas na ilang linggo ay nawawala na. Habang inaayos ko ang mga dokumento sa aking mesa, napagtanto ko, nagkamali ako. Ang paniniwala na hindi maaaring umalis ang Tatsuya Electronics sa Pilipinas, na kami ay hindi mapapalitan, ay isang pangarap ko lamang. Iba ang katotohanan. Naghanda na sila ng alternatibo at tahimik na ipinatupad ito, at walang magawa ang gobyerno ng Pilipinas. Binuksan ko ang computer at muling sinuri ang kapaligiran ng pamumuhunan sa India. Ang bansang binatikos ko sa pulong ilang linggo na ang nakalipas. Ang lugar na minamaliit ko na may hindi matatag na kuryente at hindi maunlad na infrastruktura. Ngunit ngayon, ibang aspeto ang pumasok sa aking paningin. Ang 1.4 bilyong malaking merkado, ang agresibong patakaran ng gobyerno sa pag-akit ng mga kumpanya, at higit sa lahat, ang mga mahulaan na panuntunan. Nakita ko ang isang artikulo, ang insentibo package na inaalok ng gobyerno ng India sa Tatsuya Electronics. 10 taon na corporate tax exemption, libreng paggamit ng lupa, garantiyang prioridad sa supply ng kuryente. Eksaktong kapareho ng kondisyon na inalok ng Pilipinas sa Tatsuya 10 taon na ang nakalipas. Ang pagkakaiba ay ang tiwala na ipinangako ng India na tutuparin nila ang pangako. Pagdating ng gabi, nagsimula ng iulat ng balita ang sitwasyon ngayon. Nagbigay ng pagsusuri ang mga economic expert. Kakulangan ng pagkakaisa sa patakaran ng gobyerno ng Pilipinas. Pagkasira ng kapaligiran ng dayuhang pamumuhunan. Pagbagsak ng tiwala, lahat ay mga salita na tumutukoy sa aking pagkakamali. Nang tiningnan ko ang comment section, nag-aalala rin ang publiko. Takot na mawalan ng trabaho, pag-aalala na guguho ang ekonomiya. Mayroon ding mga kahilingan na tanggalin si Attorney Alcaraz. Habang naglalakad ako sa parking lot, naisip ko, maaari pa bang ayusin ito? Maaari pa ba nating ibalik ang Tatsuya Electronics? Maaari pa ba nating ibalik ang credit rating?
Walang nakikitang sagot. Isang bagay lang ang sigurado. Ang hindi mapapalitang Pilipinas na pinaniniwalaan ko ay isang ilusyon. At ngayon, naglalaro ako ng isang napakamapanganib na laro. Huminga ako ng malalim habang pinaandar ko ang kotse. Pakiramdam ko, nagsisimula pa lang ito. Lumipas ang 2 linggo, ngunit hindi bumuti ang sitwasyon. Sa halip, lalo itong lumala. Bawat umaga, may bagong masamang balita na naghihintay sa akin pagdating ko sa trabaho. Pareho rin ngayon. Nagmamadaling pumasok ang kalihim at inabot ang tablet, opisyal na press release mula sa Intel. Walang hangganang pagpapaliban sa plano ng pagpapalawak ng pabrika ng semiconductor sa Pilipinas. 2 taon na ang nakalipas, nangako ang Intel na gagawin ang Pilipinas bilang hub ng produksyon ng semiconductor, isang investment plan na nagkakahalaga ng 5 bilyong USD, 5,000 trabaho lamang. Ito ay isang proyekto na dapat magdadala sa Pilipinas sa advanced industrial state, ngunit inanunsyo nila ngayon na ititigil nila ang pamumuhunan. Hindi malinaw na sinabi ang dahilan, ngunit ang timing ang nagsabi ng lahat. Habang binabasa ko ang artikulo, tumunog ang telepono. Ang kalihim ng industriya. Balita na naglabas din ng katulad na pahayag ang Panasonic. Pagpapaliban sa pangalawang yugto ng pamumuhunan sa pabrika ng electronics sa Cebu, halos 18 milyong USD. Nanginginig ang boses ng kalihim. Nagtanong siya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala rin akong sagot. Tanghali. Isang mas nakakagulat na balita ang dumating. Inanunsyo ng Microsoft ang kumpletong pag-re-evaluate ng plano ng pagtatayo ng data center sa Batangas. Itinigil din ng Google ang pagpapalawak ng cloud service sa Pilipinas. Sa isang araw, 4 na pandaigdigang kumpanya ang nagsimulang bawiin ang kanilang mga paa mula sa Pilipinas. Tila nag-usap, isang sabay-sabay na pagkilos. Pagdating ng hapon, sunod-sunod na inulat ng mga artikulo ng internasyonal na media ang sitwasyon. Ang Wall Street Journal ay nag-ulat sa front page tungkol sa pagkasira ng kapaligiran ng pamumuhunan sa Pilipinas. Iniulat ng Financial Times na nagsimula na ang malawakang pag-alis ng mga dayuhang kumpanya mula sa Pilipinas. Sinuri ng Economist na ang Pilipinas ay bumabagsak mula sa pinakamalaking benepisyaryo ng estratehiya ng China Plus One patungo sa pinakamalaking talunan. Ang pagtingin lamang sa mga headline ay nakakasakal. Ang mas mahirap tiisin ay ang ulat ng mga pandaigdigang investment bank, na una ang Goldman Sachs. Ibaba ang investment rating para sa Pilipinas mula sa overweight patungong underweight. Isang pangunahing sipi ang tumalon sa aking mata. Hindi maaaring magkaroon ng pangmatagalang negosyo sa isang bansa na hindi tumutupad sa pangako, isang salita na tumusok sa aking dibdib. Sinundan ito ng Morgan Stanley, na nagpahiwatig na ang kakulangan ng pagkakaisa sa patakaran ng Pilipinas ay isang malubhang panganib sa pamumuhunan. Lalo na, binanggit nila ang insidente ng pagputol ng kuryente bilang isang halimbawa at nagbigay ng babala tungkol sa kawalang tatag ng infrastruktura. Mas lalo pang lumaki ang hakbang ng JP Morgan na nagrekomenda ng pagtigil sa mga pondo na may kaugnayan sa Pilipinas. Ang pinakanakakagulat ay ang ulat ng BlackRock, ang pinakamalaking asset management company sa mundo. Inanunsyo nila ang kumpletong pag-re-evaluate ng pamumuhunan sa Pilipinas. Ang dahilan ay simple, hindi mahulaan na pagkilos ng gobyerno, diskriminasyon laban sa dayuhang kumpanya, pagbaba ng rule of law. Lahat ay mga salita na tumutukoy sa aking desisyon. Ang huling sipi sa ulat ay tumusok sa aking mata. Ang tiwala. Kapag nawala, ay mahirap ibalik. Ang aking opisina ay naging parang larangan ng digmaan. Sunod-sunod na tumunog ang telepono, dumarami ang mga kahilingan para sa pulong, at ang mga kahilingan para sa interview mula sa media ay nakatambak. Lahat ay humihingi ng paliwanag. Bakit ito nangyari? Paano ito malulutas? Sino ang mananagot? Inulit ko lang ang parehong sagot, pansamantalang yugto lamang ng pagsasaayos. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang ulat na isinumite ng kagawaran ng pananalapi ay nakakatakot. Bumaba ng 40% ang foreign direct investment, FDI, kumpara sa nakaraang buwan. Halos huminto ang bagong pamumuhunan.
at kinansela ng mga kasalukuyang investor ang pagdaragdag ng pondo. Ang forecast ay kung magpapatuloy ang trend na ito, ang kabuuang pag-akit ng pamumuhunan hanggang sa katapusan ng taon ay hindi aabot sa kalahati ng nakaraang taon. Nagsimula ring gumuho ang stock market. Ang IDX Composite Index ng Pilipinas ay nagtala ng pinakamababang halaga mula noong simula ng taon. Naglabasan ang dayuhang kapital. Araw-araw, nagkaroon ng net selling na daan-daang bilyong piso. Ang real estate market ay nag-freeze din. Ang presyo ng bahay sa Maynila at Cebu ay bumagsak at huminto ang transaksyon, sabay-sabay na gumuho ang buong ekonomiya. Dumating ang kinatawan ng Chamber of Commerce. Ang kanyang mukha ay halatang nanghihina. Sinabi niya na nagkakagulo ang mga miyembro ng kumpanya, na ang mga kasosyo ay nasa panganib na magsara ng sunod-sunod dahil sa pag-alis ng mga dayuhang kumpanya. Daan-daang SME small and medium-sized enterprises ang nasa mapanganib na sitwasyon sa Laguna at Batangas Industrial Park lamang. Umaasa sila sa pagsuplay ng piyesa sa Tatsuya Electronics at Intel para mabuhay, ngunit humihinto na ngayon ang mga order. Nagmakaawa siya. Gumawa kayo ng kahit anong bagay. Humingi ng tawad sa Tatsuya, magbigay muli ng insentibo, gumawa ng kahit anong hakbang. Ngunit umiling ako. Kung aatras ako dito, matatapos ang aking karera sa politika. Ako ay babatikusin na lumuhod sa dayuhang kumpanya sa harap ng publiko. Hindi ko magagawa iyan. Gabi, nalaman ko na nagsagawa ng emergency seminar ang isang think tank. Ang tema ay Crisis at Outlook ng Ekonomiya ng Pilipinas. Pinanood ko ang live broadcast sa video streaming. Kinukutya ng mga ekonomista ang aking patakaran. Ang Philippine Premium ay isang ilusyon. Walang paglago ng walang dayuhang kapital. Sinasira ng pagmamataas ng gobyerno ang ekonomiya. Isang propesor ang nagpakita ng graph. Pagsusuri na higit sa 7% ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na 10 taon ay dinala ng foreign direct investment. Kung wala ang mga kumpanya tulad ng Tatsuya, Intel, at Panasonic, ang Pilipinas ay magiging isang underdeveloped na bansa pa rin. Tumusok ang mga salitang iyon sa aking dibdib. Kailangan kong aminin na ang paglago na ipinagmamalaki ko ay isang regalo mula sa dayuhang kapital. Nagbigay ng babala ang isa pang expert. Ang nawawala sa Pilipinas ngayon ay hindi lamang investment capital. Ito ay tiwala. Sa sandaling markahan tayo bilang isang bansa na hindi tumutupad sa pangako sa internasyonal na komunidad, aabuti ng mga dekada bago ito bumalik. Ang Pilipinas ay nasa sangang daan. Ang maling pagpili ay maaaring magdala ng bansa pabalik 20 taon. Tiningnan ko ang comment section. Reaksyon ng publiko. Karamihan ay bumabati ko sa gobyerno. Takot na mawalan ng trabaho. Pag-aalala na guguho ang ekonomiya. At mga kahilingan na tanggalin si Marco Alcaraz. Tinalikuran ako ng opinyon ng publiko. Ang mga tao na sumusuporta sa akin dahil sa patakaran ng una ang mamamayan ilang linggo na ang nakalipas ay binabatikos ako ngayon na walang kakayahan. Ang ulat na ginawa ko 2 linggo na ang nakalipas ay nasa aking mesa. Ang material na nagsasabing, hindi mapapalitan ang Pilipinas. Ang dokumento na may kumpiyansa kong sinabi na ang India ay walang infrastruktura, ang Vietnam ay may komplikadong regulasyon, at walang bansa na may mas magandang kondisyon kaysa sa Pilipinas. Ang pagbasa sa mga pangungusap na iyon ngayon ay patunay lamang kung gaano ako kamayabang. Isang mensahe ang dumating sa aking smartphone. Mula sa kalihim ng pananalapi. Isang summons ang dumating upang dumalo sa Economic Committee ng Kongreso bukas. Payo niya na maging handa ako dahil hahabulin ng mga mambabatas ang aking pananagutan. Napabuntong hininga ako. Ito na siguro ang simula ng politikal na pag-atake. Ang mas masakit ay nagsisimula pa lang ito. Kapag umalis ang mga kumpanya, nawala ang trabaho, at gumuho ang ekonomiya, ang galit ng publiko ay mapupunta sa akin. Magkakaroon ng mga demonstrasyon sa lungsod, at gagawin ako ng politika na scapegoat. Ang 7.5% na paglago na ipinagmamalaki ko ay mawawala sa kasaysayan. Pagkatapos ng 1 buwan, nagsimulang gumuho ang lungsod. Sa aking pagpasok sa trabaho, nakita ko sa labas ng bintana ng kotse na nagtitipon ang mga unemployed sa Maynila.
Mga tao na may hawak na placard. Ibalik ang trabaho ang slogan. Mananagot ang gobyerno ang sigaw. Nakatanggap ako ng ulat na ang mga manggagawa mula sa industrial park ay umalis sa kanilang lugar at nagtungo sa Maynila. Mga tao na nawalan ng trabaho dahil nagsara ang mga kasosyo ng Tatsuya Electronics. Ang mga numero ay mas malala. 30,000 katao ang nawalan ng trabaho sa Hilagang Industrial Park lamang. Kung kasama ang mga kasosyo, subcontractor, at service industry, lumampas na ito sa 100,000 katao. Wala silang mapupuntahan. Karamihan sa kanila ay lumipat mula sa probinsya upang magtrabaho sa Tatsuya Electronics. Wala na silang trabaho sa lungsod at wala ring mapagtatrabahuhan sa kanilang probinsya. Lalong naging marahas ang mga demonstrasyon. Ang mga tao na una ay tahimik na may hawak lamang ng placard ay nagsimulang sumigaw ng malakas. Nagtipon sila sa harap ng Malacañang Palace, nagprotesta sa paligid ng gusali ng Kongreso at nagkaroon ng paghaharap sa pulisya. Ang mga balita sa TV ay nag-uulat tungkol sa mga demonstrasyon araw-araw. Narinig ko rin ang mga boses na sumisigaw ng aking pangalan at humihingi ng aking pagbibitiw. Pagkatapos ng cabinet meeting, may tawag mula sa Office of the President. Isang pribadong pag-uusap. Malamig ang ekspresyon ng Pangulo at sinabi, "Magbitiw ka. Kung magre-resign ka ng kusa, ipagtatanggol ko ang iyong dangal." Ngunit nagbabala siya na kung hindi, magsasagawa siya ng imbestigasyon. Wala akong pagpipilian. Yumuko ako. Bumalik ako sa opisina at sumulat ng aking pagbibitiw. Naglagay ako ng panulat sa puting papel, ngunit nanginginig ang aking kamay. Hindi ko inakala na aalis ako ng ganito kalungkot ako na tinuturing na next generation leader at isang strategist na nagtapos sa Harvard na may magandang kinabukasan. Narinig ko ang tunog ng pagguho ng kinabukasan na pinangarap ko. Habang inaayos ko ang drawer ng aking mesa, binalikan ko ang mga nakalipas na araw. Ano ang nagkamali sa akin? Gusto ko lang na maging malakas ang Pilipinas. Gusto ko lang na magtayo ng isang bansa na hindi kontrolado ng dayuhang kapital. Bakit ito nangyari? Sinubukan kong hanapin ang sagot, ngunit hindi ito malinaw. Isang bagay lang ang sigurado. Ang kumpiyansa na pinaniniwalaan ko ay isang ilusyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga nagdedemonstrasyon ay nagtitipon pa rin sa kalye. Mga manggagawa na nawala ng trabaho, mga may-ari ng tindahan na nagsara, mga kabataan na nawalan ng kinabukasan, lahat ay biktima ng aking desisyon. Ang desisyon na pinaniniwalaan ko na para sa mamamayan ay ang mismong nagdulot ng pagdurusa sa mamamayan. Isang kabalintunaan. Pumasok ang kalihim at dinala ang huling dokumento. Ang pinakahuling economic indicator, pagbabago sa forecast ng paglago ng gross domestic product. Halos kalahati ng 7.5% na ipinagmamalaki ko. Tumalo ng unemployment rate, naging hindi matatag ang presyo ng bilihin at nag-oscillate ang exchange rate. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay naging abo sa aking kamay. Bigla akong napagtanto. Ang global standard na sinasabi ko ay ang pangako na nagpapanatili sa bansa, ang pagtupad sa kontrata, pagprotekta sa mga investor, at pagpapanatili ng mahuhulaan na panuntunan hindi lamang ito pagpapakita ng takot sa dayuhang kumpanya, kundi isang batas ng kaligtasan upang mabuhay sa internasyonal na komunidad. Pinutol ko ang tanikala na iyon, at ngayon, nag-iisa ang Pilipinas. Naisip ko ang Tatsuya Electronics. Naalala ko ang aking pagmamataas sa kanila. Ang sandali na sinabi ko, hindi na kailangan ng Pilipinas ang tulong ninyo. Ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Kailangan pa rin ng Pilipinas ang dayuhang kapital, teknolohiya, at pamumuhunan. Ang dependency na gusto kong itanggi ay ang mismong puso ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagsisirin ako sa pagbatikos sa India. Minamaliit ko sila na hindi matatag ang kuryente at kulang sa infrastruktura. Ngunit ngayon, tinatanggap ng India ang Tatsuya Electronics, ginagarantiyahan ang kanilang pangako, at nag-aalok ng pangmatagalang pakikipagsosyo. Ang hinahanap ng mga kumpanya ay hindi perpektong infrastruktura, kundi tiwala, at nawala sa Pilipinas ang tiwala na iyon. Umalis ako sa opisina. Alam kong ito na ang huli. Naglakad ako sa pasilyo, at nakasalubong ko ang mga kasamahan, ngunit walang sinuman ang bumati.
Lahat ay umiwas ng tingin. Isa na akong nabigo, at walang sinuman ang gustong makipag-ugnayan sa isang nabigo. Ang politika ay malupit. Sumakay ako sa kotse sa parking lot. Sinubukan kong paandarin ang makina, ngunit huminto ako. Gusto kong makita ang pabrika ng Tatsuya Electronics. Ang lugar na pinutol ko ang kuryente, ang lugar na nagsimula ang aking pagmamataas. Gusto kong makita ito sa huling pagkakataon. Nagmaneho ako patungong Laguna. Pagkatapos ng isang oras, dumating ako sa harap ng pabrika. Sa ilalim ng madilim na langit, nakatayo ang malaking gusali, ngunit may kakaiba. Patay ang mga ilaw. Dati, ang pabrika ay nagniningning ng maliwanag 24 oras, ngunit ngayon, bahagya na lang ang may ilaw. Huminto ang linya ng produksyon. Lumipat ang produksyon sa India, at bumaba ang kapasidad. Isang guwardiya lamang ang nakatayo sa harap ng gate. Ang lugar na dati ay puno ng libu-libong manggagawa sa oras ng shift ay tahimik ngayon. Kalahati ng parking lot ay walang laman, at sarado ang kantin. Ang tanawin na ginawa ng aking desisyon. Bumaba ako sa kotse at tiningnan ang pabrika. Sa loob niyan, ginagawa ang mga smartphone, nagkakaroon ng trabaho, at gumagalaw ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit ngayon, dahan-dahan itong humihinto. Ako ang nagpahinto nito. Sa pangalan ng una ang mamamayan, sa islogan ng dangal ng Pilipinas, pinatay ko ang makina ng ekonomiya. Lumipas ang 6 na buwan. Wala akong magawa kundi panoorin kung paano guguho ang ekonomiya ng Pilipinas at kung gaano kalaki ang magiging pinakamasamang resulta na ginawa ng aking desisyon. Ngayon umaga, binuksan ko rin ang balita. Ang pamilyar na lugar ay ipinapakita sa unang screen. Ang pabrika ng Tatsuya Electronics sa Laguna. Isang reporter ang nakatayo at makikita ang malaking gusali sa likod, ngunit may kakaiba. Ito ay ganap na walang laman. Ang mga ilaw sa bawat bintana ay patay, ang parking lot ay walang laman at isang closed sign lamang ang nakasabit sa gate. Ipinaliwanag ng reporter. Ganap na inilipat ng Tatsuya ang natitirang linya ng produksyon sa India. Ang pabrika sa Pilipinas ay opisyal na nagsara. 20,000 empleyado ang lahat nawalan ng trabaho, 300 kasosyo ang nagsara, at ganap na gumuho ang lokal na ekonomiya. Pakiramdam ko, nahulog ang aking puso. Pumasok ang kamera sa loob ng pabrika. Ang linya ng produksyon na dating gumagana, 24 na oras ay huminto. Ang robot arm ay nakatigil, ang conveyor belt ay maalikabok, at ang workbench ay walang laman. Ito ay parang isang haunted factory. Isang lugar na ganap na nawalan ng buhay. Nagsimula ang interview. Isang babaeng manggagawa na nagtrabaho sa Tatsuya Electronics ng higit sa 10 taon. Umiiyak siya habang nagsasabi, "Wala akong paraan para buhayin ang aking pamilya. Hindi ko mabayaran ang matrikula ng aking mga anak. Bakit ginawa ito ng gobyerno?" Napunit ang aking dibdib. Ang desisyon na pinaniniwalaan ko na para sa mamamayan ay ang mismong nagdulot ng pagkawala ng trabaho sa babaeng ito. Lumabas din ang kinatawan ng kasosyo. Isang lalaki na nagpapatakbo ng pabrika ng piyesa. Sinabi niya na dahil sa pag-alis ng Tatsuya Electronics, huminto ang mga order at kailangan niyang tanggalin sa trabaho ang lahat ng 100 empleyado. Ang utang sa bangko ay hindi mabayaran, ang gusali ng pabrika ay hindi maibenta, at naghahanda siyang mag-file ng bankruptcy. Nagpalit ang screen, isang shopping district sa Laguna. Mahigit sa kalahati ay nakasarado. Ang mga saradong tindahan ay may nakasabit na for rent sign. Ang mga tindahan na nagbebenta sa mga manggagawa ng Tatsuya Electronics, restaurant, cafe, tindahan ng damit, cellphone shop lahat ay nawalan ng customer at nagsara. Isang may-ari ng tindahan ang sumigaw sa kamera, "Nagsara ako dahil kay attorney Marco Alcaraz. Pinatay ko ang TV. Hindi ko na kayang panoorin pa." Tiningnan ko ang salamin. Ang aking mukha ay tumanda ng husto sa loob ng 6 na buwan. Ang aking buhok ay kalahating puti. Ang aking mukha ay may malalim na kunot at ang aking mga mata ay nawalan ng buhay. 42 taong gulang ako, ngunit mukha akong 60. Hindi ko alam na ganito kabigat ang bigat ng kabiguan. Bigla akong ginanahan na pumunta sa pabrika sa Laguna.
Gusto kong makita ito ng sarili kong mga mata. Ang pagkasira na ginawa ng aking desisyon, ang pilat na iniwan ng aking pagmamataas. Sumakay ako sa kotse at nagmaneho sa highway. 1 oras lang ang layo, ngunit parang mas malayo ang aking puso. Dumating ako sa harap ng pabrika. Ang gate ay may kadena. May nakasabit na no entry sign. Sa likod ng bakod, nakita ko ang gusali. Madilim ito noong dumating ako 6 na buwan na ang nakalipas, ngunit iba na ngayon, parang isang patay na katawan na nawalan ng buhay. Ang lugar na dating puso ng ekonomiya ng Pilipinas ay ngayon ay isang inabandunang pagkasira. Naglakad ako sa paligid ng pabrika. Ang mga dormitoryo ay walang laman din. Isang lugar na tinitirhan ng 20,000 katao, ngunit wala na ngayong sinuman. Ang mga bintana ay basag, may nakasabit lamang na punit-punit na damit sa sampayan, at tumutubo ang damo sa field. Naisip ko kung gaano kabilis masisira ang isang lugar kapag umalis ang mga tao. Sa sandaling iyon napagtanto ko. Ano ang nagkamali sa Pilipinas? Ang lakas ng bansa ay hindi ang taas ng gusali. Ang malaking pabrika na iyon ay hindi nagpapakita ng lakas ng Pilipinas. Ang tunay na lakas ay ang tiwala na pumupuno sa loob. Ang tiwala na namuhunan ang Tatsuya Electronics sa Pilipinas. Ang tiwala na nagtrabaho ang mga manggagawa, naniniwala sa kinabukasan. Ang tiwala na nagpadala ng kapital ang internasyonal na komunidad sa Pilipinas. Sinira ng Pilipinas ang tiwala na iyon. Sinira ang pangako, binaliwala ang mga panuntunan, at pinagtaksilan ang kasosyo. Akala ko ay itinaas ko ang dangal ng Pilipinas, ngunit sa katotohanan, sinira ko ang tiwala, at kapag nawala ang tiwala, gumuho ang lahat. Pabrika, trabaho, ekonomiya, kinabukasan lahat ay sabay-sabay na gumuho. Hindi ang mga numero ang tiningnan ng internasyonal na komunidad. Hindi mahalaga ang paglago ng GDP o populasyon. Ang tiningnan nila ay kung ang bansa ay tumutupad sa pangako, sumusunod sa panuntunan, at isang mapagkakatiwalaang kasosyo. Nawala sa Pilipinas ang lahat ng tiwala na iyon sa aking kamay. Ang parusa sa pagbalewala sa global standard. Nagmaneho ako, at naisip ko, kung babalik ako sa sandaling iyon, ano ang gagawin ko? Aaprubahan ko ba ang pagpapalawig ng corporate tax break ng Tatsuya? Ihinto ko ba ang pagputol ng kuryente? Ngunit walang silbi ang pag-aakala, hindi na maibabalik ang oras, at ang aking desisyon ay naging kasaysayan na, at ang resulta ay hindi na maibabalik. Isang bagay lang ang sigurado. Aabutin ng mga dekada bago magtayo ng tiwala, ngunit masisira ito sa isang iglap. At halos imposible na ibalik ang tiwala kapag nasira na. Nagbabayad ang Pilipinas ng parusa ngayon, at kailangan kong pasanin ang responsibilidad na iyon habang buhay. Ito ang kahihinatnan ng pagmamataas. Lumipas ang 1 taon, hindi pa rin gumagaling ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi, lalo pa itong lumala. Ang forecast ng paglago ngayong taon ay 1.5%. Bumagsak ito sa halos 1/4 ng 7.5% na ipinagmamalaki ko. Ang dayuhang pamumuhunan ay bumaba ng 60% kumpara sa nakaraang taon, ang unemployment rate ay nagtala ng double digit, at ang presyo ng bilihin ay tumaas. Naghihirap ang mga mamamayan. Isang economic expert ang nagbigay ng interview. Sinuri niya na aabutin ng hindi bababa sa 10 taon bago maibalik ng Pilipinas ang tiwala. Ang tiwala, kapag nawala, ay hindi madaling bumalik. Lalo na kung mayroong president na sinira ng gobyerno ang pangako, walang sinuman ang gustong mamuhunan muli. Ang aking desisyon ay nagdala ng 10 taong dilim sa Pilipinas. Inanunsyo din ang rating ng internasyonal na credit rating agency. Muling ibinaba ng Moody's ang credit rating ng Pilipinas. Bumagsak ito sa antas ng junk. Malinaw na nakasulat sa ulat. Kakulangan ng pagkakaisa sa patakaran, pagbaba ng rule of law, pagkasira ng kapaligiran ng pamumuhunan. Lahat ay legacy na ginawa ko. Bigla akong nag-aalala tungkol sa Tatsuya Electronics. Ano na ang nangyayari sa kanila? Naghanap ako. Dukampong kaka. Naghanap ako. Lumabas ang artikulo na mabilis na lumalago ang Tatsuya Electronics, India Operations. Ang pabrika sa Noida ay naging pinakamalaking smartphone production base sa mundo.
Ang bilang ng empleyado ay lumampas sa 50,000 at tumatanggap sila ng iba't ibang suporta mula sa gobyerno ng India. Mas maganda ang kondisyon kaysa sa natanggap nila sa Pilipinas. Tumupad sa pangako ang gobyerno ng India. Ginarantiyahan ang corporate tax exemption, inuna ang supply ng kuryente, at nagbigay ng tulong pang-administrasyon. Higit sa lahat, pare-pareho silang nagpatupad ng mga panuntunan. Ang hinahanap ng mga kumpanya ay ang ganitong mahuhulaan. Ang India, na binatikos ko, ay ngayon ang tunay na nagwagi sa post-China era. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Maynila ay makikita, ngunit iba na ito sa dati. Nawala ang mga construction crane, huminto ang pagtatayo ng mga bagong gusali, at ang mga unsold na apartment ay nakakalat sa lahat ng dako. Bumaba ang real estate bubble at maraming tao ang nagsara. Ang pangarap ng Pilipinas ay nawala rin. Pauwi, sumakay ako sa bus patungong Laguna. Hindi ko alam ang dahilan. Gusto ko lang na pumunta ulit. Gusto kong makita kung ano ang sinira ko at kung gaano karaming buhay ang nawasak ko. Ang Laguna na binisita ko pagkatapos ng isang taon ay nakakagulat. Mas lalo pa itong nasira kaysa noong isang taon. Ang pabrika ng Tatsuya Electronics ay walang laman pa rin. Ang mga tindahan sa paligid ay lahat nagsara, at ang kalye ay puno ng mga unemployed. Ang bayan na dating pinakamasigla sa Pilipinas ay ngayon ay isang ghost town. Naglakad ako sa paligid at tiningnan ang mga gusali ng pabrika ng mga kasosyo. Lahat ay sarado. Mayroon ding mga gusali na naghihintay na i-demolish. Ang pader ay puno ng graffiti. Mga salita na bumabatikos sa gobyerno. Kasama rito ang aking pangalan. Nagsara dahil kay attorney Marco Alcaraz. Tama iyan. Pumasok ako sa isang maliit na restaurant at umorder ng pagkain. Ang may-ari ng babae ay nanonood ng TV. Ang balita ay nagtatampok ng outlook ng ekonomiya ng Pilipinas. Sabi ng expert, upang gumaling ang Pilipinas, kailangan nating ibalik ang tiwala, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung gaano ito kahirap. Maaaring tumagal ito ng isang henerasyon. Napabuntong hininga ang may-ari, sinira ng gobyerno ang bansa, nawala ang trabaho. Ginawa tayong pulubi ng gobyerno para lang protektahan ang kanilang pride. Wala akong masabi. Ako mismo ang bahagi ng gobyernong iyon, at ako ang pangunahing aktor sa desisyong iyon. Nagsimulang dumilim. Tumayo ako sa harap ng pabrika ng Tatsuya Electronics sa huling pagkakataon. Ang gusali, na tinamaan ng sikat ng araw sa paglubog, ay namumula, maganda, ngunit malungkot, ang milyon-milyong smartphone na dapat ginawa doon. Ang trilyon-trilyong export na dapat kinita. Ang libo-libong pamilya na dapat nabuhay. Lahat ay nawala. Ano ang pinaniniwalaan ko? Espesyal ang Pilipinas. Kaya nating mabuhay ng walang dayuhang kapital. Kami ang pumipili. Sigurado ako. Ngunit lahat ay isang ilusyon. Hindi espesyal ang Pilipinas. Ito ay isang bansa na umaasa sa dayuhang pamumuhunan. Tulad ng ibang umuunlad na bansa. Ito ay isang mahinang ekonomiya na guguho. Kung mawawala ang tiwala, isang lugar kung saan mabubuhay ka lamang kung susundin mo ang global standard. Sumakay ako sa bus at bumalik sa Maynila. Ang dilim ay bumababa sa labas ng bintana. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa dilim din. Dilim na ginawa ko. 100,000 unemployed, daan-daang nagsarang kumpanya, bumagsak na paglago, nawawalang pamumuhunan, umaalis na kabataan. Lahat ay resulta ng aking pagmamataas. Kinuha ko ang panulat at isinulat ang huling pangungusap. Ang lakas ng bansa ay hindi nagmumula sa pagmamataas, kundi sa tiwala, ang pagtupad sa pangako, pagsunod sa panuntunan, at paggalang sa kasosyo. Hindi ko ito naintindihan at nagbabayad ang Pilipinas ng parusa para sa isang bagay na pinakamahalaga. Kumusta? Ano ang palagay ninyo sa artikulong ito? Ngayon, tingnan natin ang reaksyon ng mga taong nakakita ng balitang ito. Ang pag-uugali ni Marco, na nalasing sa mabilis na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at binaliwala ang matagal ng kasosyo, ang Tatsuya Electronics, ay nagpapakita ng kawalang ingat. Ang batayan ng negosyo ay tiwala, at ang unilateral na paglabag sa kontrata,
na itinuturing na nakaraan na, ay hindi katanggap-tanggap sa internasyonal na komunidad. Ang parusa, para sa labis na pagpapahalaga sa sariling kakayahan at maling pag-aakala na ang benepisyo na dinala ng dayuhang kapital ay sariling lakas ay napakalaki at nakakasakit ng puso ang katotohanan na ang mga inosenteng manggagawa at mamamayan ang nagdurusa sa huli. Ang kuwentong ito ay perpektong naglalarawan ng bitag na madalas na kinakaharap ng mga umuusbong na bansa sa kanilang paglago ng ekonomiya. Para sa mga pandaigdigang kumpanya, ang mas nakakatakot kaysa sa hindi maunlad na infrastruktura ay ang politikal na kawalang katiyakan at ang country risk ng hindi pagtupad sa pangako. Ang tahimik ngunit mabilis na paglilipat ng Tatsuya Electronics ng kanilang manufacturing base patungong India ay hindi emosyonal na pagtutol, kundi isang kalmadong risk management upang mabuhay bilang isang kumpanya. Aabuti ng Pilipinas ng walang hanggang oras upang ibalik ang tiwala, ang mahulaan na bagay na nawala na. Isang kabalintunaan na si Marco, na nagtapos sa Harvard, ay hindi naintindihan ang halaga ng tiwala na isang intangible asset. Maaring magaling siya sa numerical calculation, ngunit binaliwala niya ang delikadeza at katapatan ng tao at bansa na siyang esensya ng negosyo. Bilang resulta ng pagsubok na ipakita ang dangal ng bansa sa pamamagitan ng matinding paraan, tulad ng pagputol ng kuryente, ibinalik niya ang sarili niyang kinabukasan sa dilim. Ang aral na ito ay isang mahalagang babala na dapat tandaan ng lahat ng umuusbong na bansa na mabilis na umuunlad. Malaki ang naging kontribusyon ng mga kumpanya ng Hapon sa pag-unlad ng industriya ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglipat ng teknolohiya at paggawa ng trabaho. Ang pahayag ni Marco na ituring sila bilang stepping stone at itapon kapag hindi na kailangan ay nagdudulot ng matinding galit. Ang pagpili ng India at Vietnam bilang investment destination ay isang natural na resulta at masasabi na ito ay sariling kagagawan ng Pilipinas kung magpapatuloy ang ganitong klaseng pagtataksil. Ang tanawin ng nawawalang sigla sa Laguna, na inilarawan sa dulo ng kuwento, ay simbolo ng kalamidad na dinala ng matinding nasyonalismo. Nakakatindig balahibo ang katotohanan na ang mapagmataas na paghatol ng isang lider ay sumira sa buhay ng libu-libong tao at nagpahinto sa makina ng paglago ng bansa. Ang pag-uugali ng isang elite na nakalimutan na laging may buhay ng tao sa likod ng mga numero ay nagpapaalala sa atin ng mga pagkakamali na nagawa ng maraming diktador sa kasaysayan. Ang reaksyon ng Tatsuya Electronics ay nagpapakita ng tahimik na determinasyon ng mga kumpanya ng Hapon. Ang paglilipat ng supply chain ng walang gulo, ngunit may katiyakan ang tunay na lakas. Mataas ang tingin ni Marco sa kanyang sarili na hindi aalis ang Tatsuya, ngunit ang mga pandaigdigang kumpanya ay laging may alternatibo. Ang paniniwala na hindi mapapalitan ng Pilipinas ay ang pag-iisip ng palaka sa loob ng balon na walang alam sa lawak ng pandaigdigang merkado. Isang patas na konklusyon na ang bansa na nagtatayo ng tiwala ng tapat ang pipiliin sa huli. Gusto kong isipin na ang kuwentong ito ay kathang-isip dahil napakatotoo at nakakatakot ang paglalarawan ng pagbagsak ng ekonomiya. Lalo na ang eksena kung saan sunod-sunod na binababa ng mga credit rating agency, ang rating ay nagpapakita kung gaano nakasalalay sa tiwala ang modernong financial system. Ang pride ng isang chief protocol officer ay nagdulot ng pagtaas sa borrowing cost ng bansa, humantong sa debalwasyon ng pera, at sa huli ay tumama sa hapagkainan ng karaniwang tao. Huli na nang naintindihan ni Marco na ang ekonomiya ay gumagana sa mahigpit na panuntunan at pagtatambak ng tiwala, hindi sa emosyon. Ang baluktot na ideolohiya sa likod ng salitang, ang Pilipinas ay sapat ng malakas ang sumira sa bansa. Ang tunay na malakas na bansa ay hindi ang nagtatanggal ng ibang bansa, kundi ang patuloy na pinagkakatiwalaan ng mundo at patuloy na dinadaluhan ng maraming kapital. Sa sandaling tinawag ang Tatsuya Electronics na stepping stone, ipinagpalit na ng Pilipinas ang sarili nitong oportunidad para sa paglago. Mahalaga na palakihin ang sariling brand, ngunit hindi ito nangangahulugan na paalisin ang dayuhang kapital. Ang kasawian na dinala ng isolationism na nagtanggi sa kompetisyon ay isang aral din para sa Pilipinas ngayon. Ang pagputol ng kuryente ng walang abiso sa gitna ng 40 gross Celsius na init ay isang gawaing katumbas ng hatol na kamatayan sa industriya ng pagmamanupaktura.
Hindi inakala ni Marco kung gaano kalaki ang pagkalugi na idudulot ng isang iglap na brownout sa proseso ng paggawa ng semiconductor at pinong pyesa. Ang pag-iisip na ang mga kumpanya ay malakas dahil kumikita sila at maaari silang saktan kung kailan gusto ay naging sanhi ng pagkawala ng trabaho ng sarili nating mga mamamayan. Ang tanawin ng madilim na gabi ng Laguna na nawalan ng ilaw ang pabrika ay dapat tandaan bilang simbolo ng pambansang trahedya na dinala ng kamangmangan at pagmamataas ng isang elite. Nakakabigla ang optimismo ni Marco na naniniwalang darating ang Tesla at Apple pagkatapos paalisin ang Tatsuya. Walang ibang higanteng tech company ang magtitiwala na mamumuhunan ng malaki sa isang bansa na nagtataksil sa matagal ng kasosyo tulad ng Tatsuya. Ang pinakaayaw ng mga investor ay kawalang katiyakan. Ang negosyo ay hindi maaaring umunlad sa ilalim ng isang gobyerno na nagbabago ng panuntunan sa isang iglap kahit na gaano kakaakit-akit ang merkado. Siguro ang natutunan niya sa Harvard ay negosasyon, ngunit tila bumagsak siya sa pinakamahalagang subject, ang katapatan. Ang eksena, kung saan nakita ni Marco ang kanyang pangalan na nakasulat sa pagkasira at nawalan ng pag-asa ay kahanga-hanga. Gusto niyang maging bahagi ng kasaysayan, ngunit hindi bilang isang bayani na nagligtas ng ekonomiya, kundi bilang isang salarin na sumira sa bansa. Ang pride ng isang elite ay nagpadilim sa kanyang pandinig sa sigaw ng totoong mga manggagawa. Ang kasalanan ng pagsira sa paglago ng ekonomiya na binuo sa loob ng isang henerasyon sa loob lamang ng ilang buwan ng short-sighted na paghatol ay hindi mapapatawad. Taos-puso akong umaasa na ang kathang-isip na kuwentong ito ay magsilbing isang malakas na babala para sa mga politiko sa totoong buhay. Ang proseso kung paano bumagsak ang Pilipinas mula sa posisyon ng Next China ay napakakapani-paniwala. Ang China ay mabilis na lumago dahil sinunod nito ang internasyonal na panuntunan at tinanggap ang dayuhang kapital habang natututo ng teknolohiya. Ang kabiguan ng Pilipinas, na nag-akala na kaya nitong gawin ng mag-isa sa maagang yugto at nagsimulang ituring na kaaway ang dayuhang kapital, ay isang hamon din na kinakaharap ng maraming umuusbong na bansa ngayon. Ang tiwala ay tumatagal ng mga dekada upang mabuo, ngunit masisira ito sa isang iglap. Ang aral na ito ay isang pangkalahatang katotohanan, hindi lamang sa mundo ng negosyo, kundi pati na rin sa personal na relasyon ng tao.